Lagi ka bang may nararamdamang sakit sa katawan? Konting lamig, inuubo ka na. Napagod lang sa palengke, masakit na agad ang tuhod o likod. Baka iniisip mong normal lang yan dahil may edad ka na. Pero hindi mo kailangang tanggapin na laging may sakit ang buhay, senyor. Totoo ito. May mga natural na paraan para hindi ka basta-basta kapitan ng karamdaman. Kaya sa video na ito, ibinubunyag natin ang mga simpleng gawain na kayang-kaya ng kahit sinong senior, libre, ligtas, at subok na makatutulong para mapanatili ang lakas ng katawan, linaw ng isipan, at sigla ng pakiramdam. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot o ospital para mapanatili ang kalusugan. Kailangan mo lang ay tamang kaalaman at konting pagkilos araw-araw. Unahin natin ang isang bagay na madalas baliwalain pero sobrang halaga, tulog. Tulog. Ang tamang tulog ay hindi lang para sa bata. Sa totoo lang, mas kailangan ng matatanda ang sapat na pahinga. Kapag kulang ka sa tulog, humihina ang immune system mo. Mas madali kang dapuan ng sipon, ubo, lagnat, at iba pang sakit. Karamihan sa mga seniors ay natutulog ng kulang sa 6 na oras kada gabi. Iba ay madalas magising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw, tapos hirap nang makabalik sa tulog. Ang tanong, paano natin ito maaayos? Simple lang. Una, sundin ang isang consistent na routine. Subukan mong matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Ibig sabihin, kahit walang trabaho, hindi pwedeng palaging late matulog. Pangalawa, iwasan ang kape, tsa, or soft drinks sa hapon. Ang caffeine ay nananatili sa katawan mo ng maraming oras at maaaring makaapekto sa antok mo. Pangatlo, iwasan ang sobrang liwanag sa kwarto, lalo na mula sa cellphone o TV. Bawasan din ang stress bago matulog. Subukang magbasa ng libro, makinig sa instrumental music, o magdasal para mapakalma ang isip. Sa ganitong paraan, mas mabilis kang aantukin at mas mahimbing ang tulog mo. Ang pangalawang natural na paraan para hindi ka madaling kapitan ng sakit ay ang pagkain ng tunay na pagkain, gulay, prutas, at pagkaing hindi dumaan sa sobrang proseso. Dito nagkakatalo minsan ang marami. Marami sa ating mga seniors ang nasanay sa canned goods, instant noodles, o sobrang alat na tuyot daing. Pero ang totoo, ito ang mga pagkain na tahimik na nagpapahina sa katawan. Subukan mong bumalik sa simpleng lutong bahay na puno ng gulay, ginisang ampalaya, ginataang kalabasa, adobong sitaw. Lahat ng yan ay punong-puno ng bitamina at fiber. Hindi kailangang mahal. Kung may tanim kang talbos ng kamote, mas maganda. Ang mga gulay ay may natural na antioxidant na lumalaban sa sakit. Samahan pa ito ng isang serving ng prutas sa umaga tulad ng saging o papaya para sa mas malakas na resistensya. Ang pangatlong sikreto? Kumilos. Minsan sinasabi ng ibang seniors, bawal na sa akin ang pagod. Pero ang hindi alam ng marami, ang hindi paggalaw ang masama. Kapag laging nakaupo lang o nakahiga buong araw, humihina ang daloy ng dugo, bumababa ang oxygen sa katawan, at tumatamlay ang kalamnan. Mas madaling makuha ang trangkaso o pananakit ng katawan. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo. Ang kailangan lang ay galaw. Halimbawa, tuwing umaga, gawin mong routine ang paglalakad sa paligid ng bahay. Kahit 5 minuto lang sa umaga at sa hapon. O kaya habang nanonood ng TV, umangat baba ka sa maliit na hakbang. Gumalaw ang tuhod, iikot ang balikat, ipadyak ang paa. Kung may hawak kang baston o walker, gamitin pa rin ito habang gumagalaw para mas safe pero aktibo ka pa rin. May kakilala akong lolo, 84 na ang edad, pero araw-araw nagwawalis sa bakuran. Hindi niya itinuturing na trabaho iyon. Para sa kanya, pampabuhay ng dugo. At totoo nga, kahit mahina na ang pandinig niya, bihira siyang nagkakasakit. Bakit? Kasi araw-araw siyang gumagalaw. Sa ganitong edad, importante ring makisama. Oo, ang pakikisalamuha ay natural na gamot. Ang pagiging malungkutin, walang kausap, o laging nag-iisa ay pwedeng humantong sa depression
o pagbaba ng resistensya. Kaya kung may kaibigan ka, kamag-anak o kapitbahay, makipagkwentuhan ka, uminom ng kape sa umaga habang may kausap. Kung may cellphone ka, tumawag sa mga anak mo, apo mo, o kaibigan mong matagal nang hindi nakakausap. Ang kaligayahan sa puso ay may direktang epekto sa katawan. Huwag mong hayaang lumipas ang isang araw na wala kang nakakausap o napapangiti. Kahit simpleng kumusta ka na mula sa kapitbahay ay pwedeng mag-boost ng mood at lakas. Isa pa sa mga bagay na dapat mong alalahanin ay ang pag-inom ng tubig. Marami sa mga seniors ang hindi na nauuhaw kaya nakakalimutang uminom. Pero ang tubig ay hindi dapat hinintayin. Dapat iniinom kahit walang uhaw. Kapag kulang sa tubig ang katawan mo, mas madali kang mapagod, sumakit ang ulo, manghina, o magkaroon ng paninikip ng katawan. Lalo na sa init ng panahon, mas lalong kailangan ng katawan ang sapat na tubig. Subukan mong uminom ng isang baso pagkagising, isa sa gitna ng umaga, isa bago kumain ng tanghalian, at isa sa hapon. Ilang beses lang yan pero malaking tulong sa katawan mo. Kung gusto mong gawing mas masarap, lagyan mo ng konting kalamansi o pipino. Lalo itong makakatulong sa pagtunaw ng pagkain at sa kalusugan ng bato. Ngayong nakuha na natin ang tamang tulog, tamang kain, galaw, pakikisalamuha, at pag-inom ng tubig, marami pa tayong pag-uusapan. Dahil sa susunod na bahagi, ituturo ko sa inyo ang isa pang natural na pangontra sa sakit na madalas hindi pinapansin. Ang sikat ng araw. Oo, tama ang basa mo, araw. At paano ito nagiging libreng bitamina at pampatibay ng buto at immune system. Kaya huwag kang bibitaw. Kung nandito ka pa, ibig sabihin seryoso ka sa kalusugan mo. At saludo ako sa iyo. I-comment mo ang lakas araw galing para malaman kung kasama ka pa rin sa misyon nating gawing mas malakas at mas masaya ang bawat araw ng isang senior. Ngayong nakuha mo na ang 5 natural na panangga laban sa sakit, tamang tulog, tamang pagkain, regular na galaw, pakikisalamuha, at pag-inom ng tubig, handa ka na bang ituloy ang laban para sa mas malakas at mas malusog na katawan? Dahil ngayon, ibabahagi ko pa sa iyo ang mga sikreto na madalas hindi pinapansin pero subok na epektibo. Isa sa pinakamura pero makapangyarihang paraan para mapanatili ang lakas ng katawan ay ang pagsalubong sa araw tuwing umaga. Totoo, yung simpleng sikat ng araw na madalas nating iniiwasan ay may dalang natural na gamot para sa ating mga may edad. Bakit mahalaga ang araw? Una, ito ang natural na pinanggagalingan ng vitamin D na tumutulong sa katawan na palakasin ang immune system, patibayin ang buto, at pababain ang panganib ng arthritis at osteoporosis. Pangalawa, ang sikat ng araw ay nakatutulong sa pagpapaganda ng mood. Kapag nakababad ka sa araw kahit 5 minuto lang sa umaga, tumataas ang happy hormones mo. At kapag masaya ka, mas lumalakas din ang katawan. Pero tandaan, hindi kailangang tirik ang araw. Sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, ang pinakamagandang oras para magpaaraw. Pwede kang maglakad sa labas ng bahay, magwalis sa bakuran, o simpleng umupo sa harapan ng bahay habang iniinom ang mainit mong kape o tsaa. May kakilala akong lola sa Quezon Province. 8 silang magkakapatid pero siya lang ang umabot sa 70 taong gulang. Nang tanungin ko kung anong sikreto niya, ang sagot niya, araw anak, araw at tanim. Araw-araw siyang naggagayak ng tanim niya tuwing umaga. Kamatis, talong at kangkong. Kaya bukod sa malusog, masaya rin siya sa ginagawa niya. Ganyan kalakas ang epekto ng araw at halaman sa katawan at kalooban. At habang pinag-uusapan natin ang halaman, ito na ang susunod na natural na panangga. Halaman sa paligid at pag-aalaga ng tanim. Marahil iniisip mong maliit na bagay lang ito, pero malaking tulong ito sa kalusugan. Ang pag-aalaga ng tanim ay hindi lang nakaka-relax. Ito ay isang uri ng mindful activity na nakatutulong sa mental health ng seniors. Nakakababa ito ng stress at presyon ng dugo. Hindi mo kailangang may malaking lupa o hardin. Kahit paso lang sa gilid ng bahay, may tanim na pechay o basil,
ayos na. Habang tumutubo ang halaman, may nararamdaman kang kasiyahan, pananabik, at responsibilidad. At kung gulay pa ang tanim mo, dagdag na pagkain pa sa lamesa. Tumatama sa tatlong layunin, mas malusog ang isip, mas masigla ang katawan, at mas tipid sa gastusin. Susunod na natural na paraan, paghinga ng malalim at maayos araw-araw. Madalas nating nakakalimutan, lalo na kapag may edad na, kung gaano kahalaga ang paghinga. Pero ang simpleng paghinga ng malalim ay may malaking epekto sa kalusugan. Kapag malalim ang hinga mo, mula ilong dadaan sa baga at dahan-dahang lalabas sa bibig, ang katawan mo ay nare-relax, bumababa ang presyo ng dugo, at napapabuti ang daloy ng oxygen sa utak at puso. Subukan mo ito ngayon habang nanonood. Huminga ka ng malalim sa ilong. Hawakan sa loob ng 3 segundo. Tapos ilabas sa bibig sa loob ng 5 segundo. Gawin mo ito ng 3 beses tuwing umaga at tuwing gabi. Para itong natural na gamot na walang bayad pero malakas ang epekto sa katawan. Lalo na sa mga may alta presyon o madalas kabahan. Napakalaking tulong nito. Ngayon dumako tayo sa isa pang napakahalagang aspeto, tamang paghawak sa stress. Ang stress ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit bumababa ang immune system ng isang senior. Kapag palagi kang balisa, nag-aalala o nagagalit, ang katawan mo ay palaging nasa alert mode. At kapag matagal kang nasa ganitong kalagayan, humihina ang iyong depensa laban sa sakit. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ano ang madalas kong iniisip na nagpapabigat ng loob ko? At ano ang magagawa mong simpleng paraan para ito ay mabawasan? Kung may problema ka sa pamilya, subukang mag-usap ng maayos. Kung may hinanakit ka sa kaibigan, subukang magpatawad. Kung na-stress ka sa pera, subukang huminga muna, magplano ng budget, at iwasan ang pag-alala sa hindi mo kayang kontrolin. May mga seniors akong pasyente na ang pinakapaboritong ginagawa para labanan ng stress ay ang pagsusulat o simpleng notebook lang at ballpen. Isinusulat nila kung ano ang nararamdaman nila araw-araw. Kapag nailalabas mo ang laman ng loob mo sa papel, parang gumagaan ang puso. Subukan mong gawin ito gabi-gabi, kahit 3 pangungusap lang, tungkol sa pasasalamat, sa nagustuhan mong bahagi ng araw, o sa dasal mo para bukas. Pwede mo ring subukan ang simpleng dasal o tahimik na pagmumuni-muni sa umaga. Hindi ito kailangang relihiyoso. Basta ito ay oras para sa sarili, para sa kapayapaan ng loob. Ngayon, tapusin natin ang part 2 sa isa pang makapangyarihang gawain, pagpapatawa at pagkakaroon ng kasayahan. Marami sa ating seniors ang akalay ang pagiging seryoso ay senyales ng pagiging matanda. Pero ang totoo, ang pagtawa ay gamot. Natural na gamot. Kapag tumatawa ka, pinapalakas mo ang immune system mo. Pinapababa ang stress hormones at pinapaganda ang takbo ng puso. Kaya kung gusto mong maging mas malusog, hanapin mo ang kasiyahan sa araw-araw. Manood ng nakakatawang palabas, makipagkwentuhan sa taong may magandang energy, o kahit simpleng kwento ng kabataan mo. Ibahagi mo. Masaya na. Nakakahawa pa. May kilala akong lolo sa barangay na araw-araw nanonood ng comedy sa radyo. Lagi siyang may baon na biro. At kahit may rayuma siya, hindi siya mukhang may sakit. Ang sabi niya sa akin, "Anak, kung araw-araw kang tatawa, hindi ka madaling lapitan ng sakit." Kaya sa pagtatapos ng parteng ito, gusto kong itanong sa iyo, kailan ka huling tumawa ng malakas? Kung hindi mo na maalala, baka oras na para hanapin mo uli ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. At kung nakarating ka rito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin handa ka talagang maging mas malusog, mas masaya, at mas malakas kahit anong edad mo. Kaya i-comment mo ngayon ang salitang araw hinga tawa para alam naming kasama ka pa rin sa ating lakbay kalusugan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-pinag-uusapang tanong. Anong mga pagkain ang akala mong healthy pero pwedeng magpahina ng katawan ng seniors? Huwag kang magpapahuli. Malalaman mo kung alin sa mga ito ang dapat iwasan at ano ang dapat palitan.
Ngayong alam na natin ang halaga ng araw, halaman, paghinga, stress control, at pagtawa bilang mga natural na paraan para hindi kapitan ng sakit, oras na para ilantad ang isa sa mga pinaka-nakakagulat pero madalas nangyayari. May mga pagkaing akala natin ay healthy, pero kapag may edad na tayo, delikado pala sa katawan. Marami sa ating mga seniors ang lumaki sa panahong ang pagkaing matamis ay simbolo ng pagmamahal. Tandaan mo pa ba noong palaging may tinapay at condensed milk sa merienda? O kaya'y sinangag na may kaunting asukal at kape sa umaga? Hindi mo kasalanan kasi noon, bihira lang ang may access sa tamang impormasyon. Pero ngayon, may pagkakataon tayong itama at baguhin ang kinagawian. Unahin natin ang asukal. Totoo na nagbibigay ito ng instant energy, pero sa edad natin, ang sobrang asukal ay parang lason na dahan-dahang nagpapahina sa katawan. Hindi mo agad mararamdaman ang epekto. Pero darating ang panahon, bigla ka na lang tataasin ng blood sugar, sasakit ang kasukasuan, hihina ang mata, at magiging mabagal ang katawan. Kaya kung mahilig ka pa rin sa matatamis, soft drinks, cake, tinapay na may palaman, o tsokolate, subukan mong bawasan ito dahan-dahan. Hindi ko sinasabing huwag na, kundi alamin mo kung gaano karami ang kaya ng katawan mo. Kung dati 2 kutsarang asukal ang nilalagay mo sa kape, bawasan mo muna ng kalahati. Kung mahilig kang mag-dessert gabi-gabi, subukan mong palitan ng saging o hinog na papaya. Alam mo bang may mga seniors na gumaan ang pakiramdam sa loob lang ng 1 linggo ng pag-iwas sa asukal? Mas malinaw ang mata, mas magaan ang katawan, at mas bihira ang pananakit ng tuhod at balakang. Subukan mong i-journal ang pagkain mo at iobserbahan ang epekto nito sa katawan mo. Minsan ang sagot sa iniindang sakit ay nasa lamesa mo lang pala. Bukod sa asukal, isa pang akala natin ay healthy. Pero dapat hinay-hinay lang ay ang maalat na pagkain. Oo, kasama rito ang tuyo, daing, bagoong, instant noodles, at kahit ang paborito mong dilatang sardinas. Kapag bata pa tayo, mabilis lang iproseso ng katawan ng sobrang asin. Pero kapag may edad na, mas mahirap na itong tanggalin at pwedeng magdulot ng alta presyon o sakit sa bato. Ang sikreto? Bawasan ang alat sa luto. Gumamit ng natural na pampalasa gaya ng sibuyas, bawang, kamatis o luya. Hindi lang pampalasa, pampalakas pa ng katawan. At kung hindi talaga maiwasan ang tuyo o daing, huwag araw-araw, gawing paminsan-minsan lang. Minsan iniisip ng mga seniors na ang sopas at sabaw ay ligtas. Pero kung ito ay galing sa instant seasoning, baka masama pa ito kaysa sa akala mo. Laging piliin ang sariwang sangkap, kahit simpleng sabaw ng gulay na may luya at konting asin lang. Mas malusog pa sa mamantikang ulam. Ngayon dumako tayo sa mental diet. Oo, tama ang basa mo. Hindi lang katawan ang dapat bantayan kundi pati ang isipan. Dahil ang isipan ay may direktang epekto sa katawan. Kung palagi kang nanonood ng balita na puro negatibo, nakikibasa ng tsismis, o pinupuno mo ang araw mo ng pangamba, ang katawan mo ay nagre-react. Tumataas ang stress hormones, bumababa ang immunity, at dumadali ang pagkakasakit. Ano ang pwede mong gawin? Pumili ka ng mga bagay na nagbibigay ng kapayapaan sa iyo. Hindi ito nangangahulugang iwasan ang katotohanan, kundi balansehin mo ang iniintindi ng isip mo. Kung nanood ka ng balita ngayong umaga, i-partner mo ito ng panonood ng video ng aso na sumasayaw. O kaya makinig ka ng kanta na nagpapagaan ang pakiramdam mo. Iwasan mong busugin ang sarili mo sa takot. Busugin mo ang sarili mo sa pag-asa. Subukan mong magkaroon ng happy routine sa bawat araw. Halimbawa, paggising mo imbes na cellphone agad, huminga ka muna ng 3 malalim, magpasalamat, magdasal, uminom ng mainit na tubig, makinig ng kantang gusto mo, at saka mo lang harapin ang mundo. Kapag nauna ang positibo sa isip, susunod ang katawan. Isa pang bahagi ng mental diet ay ang pag-iwas sa negatibong tao. Laging may reklamo, laging galit, laging may tsismis. Hindi mo kailangang tapusin ang relasyon sa kanila
pero pwede mong limitahan ang exposure mo. Tandaan, energy ng ibang tao ay nakahahawa, kaya piliin mong palibutan ang sarili mo ng may magandang intensyon. Ngayong napag-usapan na natin ang katawan at isipan, gusto kong ilahad ang isa pang natural na paraan para lumakas, ang pagkakaroon ng layunin. Oo, kahit may edad ka na, hindi pa huli para magkaroon ng direksyon ang bawat araw. May isang lolo sa bataan na araw-araw gumagawa ng pamaypay gamit ang recycled paper. Hindi niya ito binebenta, ibinibigay niya sa mga bata at tindera sa palengke. Ang sabi niya, habang gumagawa ako ng pamaypay, pakiramdam ko may silbi pa ako sa mundo. At alam mo ba? Kahit 85 na siya, hindi pa rin siya kinakapitan ng trangkaso o lagnat. Sabi ng doktor niya, malakas ang puso, maganda ang sirkulasyon, at malayo sa depresyon. Hindi kailangang malaki o sikat ang ginagawa mo. Basta meron kang rason para bumangon tuwing umaga, malaki ang epekto nito sa kalusugan mo. Pwede kang magtanim, mag-alaga ng apo, maggansilyo, magsulat ng tula, o kahit simpleng pagbati sa mga kapitbahay mo tuwing umaga. Lahat yan ay pwedeng magbigay saysay sa araw mo. Kaya bago tayo magtapos sa part 3, gusto kong isipin mo ito. Ano ang nagpapasaya sa iyo ngayon? Ano ang dahilan mo para bumangon bukas? Dahil kung meron kang sagot dyan, mas malakas ka na agad kaysa sa iniisip mo. At kung nakarating ka pa rin dito, ibig sabihin ay tunay mong pinahahalagahan ang kalusugan mo. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Kaya i-comment mo ngayon ang layo asin layunin bilang simbolo na kasama ka pa rin sa ating sama-samang lakad tungo sa natural na kalusugan. Sa susunod na bahagi, itutuloy natin ang mas malalim na gabay kung paano palakasin hindi lang ang katawan, kundi pati ang isip, damdamin at espiritu. Pag-uusapan natin ang kapangyarihan ng pagdarasal, pagkakawanggawa, at pagiging bukas sa mga pagbabago sa buhay. Ang totoo, kahit gaano ka kaingat sa pagkain, kahit gaano ka kasipag maglakad sa umaga, at kahit gaano ka kaayos matulog, may mga panahon talaga na dumarating ang sakit at hindi natin ito mapipigilan. Pero, mga seniors, may isang bahagi ng katawan na madalas nating nakakalimutang palakasin. Ang loob, ang isipan, damdamin at paniniwala. Kung gusto mong hindi ka basta-basta kapitan ng sakit, kailangan hindi lang ang katawan ang pinapalakas, kundi pati ang loob mo. Sa part 4 ng video na ito, pag-uusapan natin ang 3 makapangyarihang natural na panangga laban sa karamdaman, panalangin, pagkakawanggawa, at bukas na kaisipan. Magsimula tayo sa panalangin. Hindi ito tungkol sa relihiyon lang, kundi sa koneksyon mo sa sarili mong kapayapaan at pag-asa. Maraming pag-aaral na ang nagpapatunay. Ang mga taong regular na nananalangin, nagme-meditate o may espiritual na gawain ay mas mababa ang antas ng stress hormone. Mas maayos din ang tibok ng puso, mas kalmado ang utak at mas malakas ang immune system. Isipin mo, sa tuwing nananalangin ka, ipinapaubaya mo sa mas mataas na kapangyarihan ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Ibig sabihin, nababawasan ang pag-aalala mo, mas nagiging kalmado ang isip, at mas nakakabuti ito sa buong katawan. May lolo akong pasyente na araw-araw nagdadasal ng alas 5 ng umaga. Hindi siya humihingi ng marami. Sabi niya, salamat sa isa pang araw. At naniniwala siya na yun ang dahilan kung bakit kahit sa edad niyang 86, wala pa rin siyang malubhang sakit. Dahil araw-araw siyang nagpapasalamat at panatag ang loob. Pangalawa nating pag-uusapan ay ang pagkakawanggawa o ang simpleng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Akala natin ito ay para sa ibang tao lang. Pero sa katotohanan, ito ay natural na gamot din para sa sarili. Kapag tumulong ka, kahit maliit lang, pagbibigay ng gulay sa kapitbahay, pag-abot ng barya sa namamalimos o pagbati sa tindera, may happy hormone kang nilalabas sa katawan. At ang hormone na ito ay tumutulong sa immune system mo. Kaya kung gusto mong mapalakas ang katawan mo, subukan mong tumulong sa iba. Hindi kailangan ng pera. Minsan, ang pag-abot ng ngiti, ang pagtawag sa matagal ng kaibigan,
o ang pag-post ng mabuting mensahe ay sapat na. Yan ang totoong ginhawa, galing sa puso, patungo sa katawan. May isa akong nakilalang ginang na senior, taga Tarlac, na araw-araw gumagawa ng libreng sopas para sa mga batang kapitbahay niya. Kapag tinanong siya kung bakit, ang sagot niya, para akong bumabata kapag nakikita ko silang masaya. Hindi siya mayaman, pero dahil sa ginagawa niyang ito, mas bihira siyang magkasakit kaysa sa ibang kasabayan niya. Pangatlo sa ating pag-uusapan ay ang bukas na kaisipan. Maraming seniors ang nagiging sarado na sa bagong bagay. Ayaw na ng bagong ideya, bagong teknolohiya, bagong paraan ng pamumuhay. Pero alam mo ba ang pagiging bukas sa pagkatuto, pagbabago at pagtanggap sa mga bagong karanasan ay isa rin sa sikreto ng matagal at malusog na buhay? Kapag bukas ang isipan mo, hindi ka madaling mainis, hindi ka madaling ma-stress. Mas madali kang mag-adjust sa sitwasyon at dahil diyan, hindi rin bumabagsak ang immune system mo. Halimbawa, dati ang lola ko ayaw matutong gumamit ng cellphone. Sabi niya, hindi na para sa akin yan. Pero nang sinimulan namin siyang turuan, nakakapag-video call na siya ngayon sa mga apo niya. Mas masaya siya, mas bihira siyang malungkot. At sabi niya, ngayon kahit malayo sila parang malapit pa rin. Ang simpleng pagbukas ng isip sa bagong teknolohiya, bagong kaalaman, o bagong pananaw ay parang pagbubukas din ng bintana. Pumapasok ang sariwang hangin, kaya huwag kang matakot matuto. Pwede kang matutong magluto ng bagong putahe, gumawa ng simpleng content online, o kahit magbasa ng bagong libro. Lahat ng ito ay nagpapasigla ng utak, nagpapababa ng posibilidad ng demensya, at nagbibigay ng dahilan para maging aktibo. Ngayon, pagsamahin natin lahat ng yan. Panalangin, pagkakawanggawa at bukas na kaisipan. Hindi mo kailangan ng reseta, hindi mo kailangan ng appointment sa doktor. Ang kailangan mo lang ay bukas na puso't loob. Sa totoo lang, maraming kabataan ngayon ang humahanga sa mga seniors na masayahin, aktibo, at bukas sa pagbabago. Kaya kung iniisip mong wala ka ng silbi, nagkakamali ka. Dahil sa totoo lang, ikaw pa rin ang gabay, haligi, at inspirasyon ng maraming tao. At kung masaya, malakas at matatag ang loob mo, mas malayo ka sa sakit. Mayroon pang isang bagay na gustong-gusto kong ibahagi bago matapos ang parting ito. Ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Hindi lang ito tungkol sa ibang tao, kundi ito ay tungkol din sa iyo. Ang mga sakit sa damdamin, tampo, galit, hinanakit, ay parang lason na iniipon mo sa loob ng katawan. At kapag pinatagal mo ito, naaapektuhan ang kalusugan mo. Maraming seniors ang tahimik lang. Pero sa loob nila, may dinadala pa rin silang sama ng loob mula dekada na ang nakalipas. Mga salitang hindi nasabi, mga pagkakamaling hindi nalimutan, mga relasyong hindi naayos. Kung gusto mong hindi kapitan ng sakit, subukan mong bitawan ang bigat na ito. Hindi mo kailangang kalimutan, pero pwede mong patawarin. Patawarin mo ang sarili mo sa mga pagkakamaling hindi mo alam noon. Patawarin mo ang iba, hindi dahil deserve nila, kundi dahil deserve mong gumaan ang loob mo. Kapag magaan ang damdamin, magaan ang katawan. Kapag payapa ang puso, mas tahimik ang isipan. At kapag masaya ang loob, mas malakas ang katawan laban sa sakit. Kaya ngayong natapos natin ang part 4, tanungin mo ang sarili mo, ano ang pwedeng gawin ng puso ko ngayon para mas mapayapa ang isip ko bukas? Kung andito ka pa rin at nakikinig ng buong buo, ibig sabihin ay hindi mo lang gustong mabuhay ng matagal, kundi mabuhay ng may saysay, saya, at lakas. I-comment mo ngayon ang 3 salitang ito, dasal tulong bukas, bilang simbolo ng commitment mo sa mas malusog na loob at panibagong sigla sa bawat araw. Sa susunod na bahagi, ituturo ko ang ilang mga madalas na pagkakamaling ginagawa ng seniors na inaakala nilang walang epekto, pero tahimik pa lang nagpapahina ng katawan. At syempre, ituturo ko rin ang natural na solusyon para dito. Ngayon mga seniors, alam na natin na malaki ang epekto ng panalangin, kabutihan sa kapwa, at pagiging bukas sa pagbabago sa ating kalusugan.
hindi lang sa loob, kundi pati sa buong katawan. Pero may isa pang mahalagang aspeto na kailangan nating pag-usapan. Ang mga simpleng pagkakamali sa araw-araw na akala natin ay walang epekto, pero unti-unting nagpapahina sa ating katawan. Madalas kasi, sa sobrang sanay na natin sa ilang gawi, hindi na natin napapansin na ito pala ang dahilan kung bakit madalas tayong kapitan ng sakit. O kung bakit pakiramdam natin ay laging mabigat ang katawan. Kaya sa parteng ito ng video, sisimulan natin ang paglalantad ng mga tahimik pero mapaminsalang ugali at ang mga natural na solusyon para iwasan ang mga ito. Ang unang madalas na pagkakamali ay ang hindi pagkain ng almusal. Marami sa ating seniors ang nagsasabing hindi naman sila nagugutom sa umaga o kaya naman ay sapat na raw ang kape. Pero tandaan mo, paggising pa lang ng katawan mo, kailangan na nitong magsimula ng maayos. Kapag hindi ka kumain ng tamang almusal, bumababa ang enerhiya mo, humihina ang utak mo, at mas nagiging marupok ang resistensya mo sa buong araw. Hindi mo kailangang maghanda ng bonggang almusal. Kahit isang itlog na nilaga, isang saging, o mainit na lugaw na may malunggay ay sapat na para bigyan ng lakas ang katawan mo. Lalo na sa edad natin, kailangan ng katawan ng sustansya sa umaga para makaiwas sa biglaang pagkahilo, panghihina o pamamanhid. Ang pangalawang karaniwang pagkakamali ay ang pag-upo buong araw. Totoo, mahirap nang tumayo ng matagal kapag may edad. Pero ang laging nakaupo, lalo na nang walang kahit anong galaw, ay nagiging dahilan ng mabagal na sirkulasyon ng dugo, pananakit ng likod, at pagkakaroon ng bara sa katawan. Subukan mong bumangon kada isang oras, kahit sandaling lakad sa loob ng bahay, pag-unat ng braso at binti, o simpleng paglalakad patungo sa bintana. Malaking bagay na ito para mapanatiling aktibo ang katawan. Tandaan, kung hindi mo gagamitin ang katawan mo, unti-unti itong hihina. May lolo akong pasyente na 79 years old. May rayuma siya pero hindi siya nagpapigil. Ang style niya, bawat commercial break ng telenovela na pinapanood niya, tatayo siya at maglalakad sa paligid ng sala. Sabi niya, para daw siyang bateryang ginagalaw para hindi malobat. At totoo nga, mas bihira siyang makaramdam ng pananakit kaysa sa mga kaibigan niyang laging nakaupo. Ang pangatlo ay ang palaging pagkabahala. O, hindi ito pisikal, pero ang epekto nito sa katawan ay totoo. Kapag araw-araw mong iniisip ang pera, ang sakit mo, ang problema sa pamilya, o ang hinaharap ng mga apo, unti-unting humihina ang katawan mo. Ang isip na puno ng pag-aalala ay nagpapababa ng immune system. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-alala. Natural yan. Pero ang sinasabi ko, alamin mo kung kailan mo ito dapat bitawan. Subukang itakda ang sarili mong oras ng pag-aalala. Halimbawa, sabihin mo sa sarili mong, 3:00 ng hapon lang ako mag-iisip tungkol sa problema ko. Sa ganitong paraan, hindi ka apektado buong araw. At pagkatapos ng 3:00, subukan mong ituon ang pansin sa ibang bagay. Halaman, musika, o pakikipagkwentuhan. Ang pang-apat na pagkakamali ay ang kakulangan sa tubig. Marami sa ating seniors ang hindi mahilig uminom ng tubig. Hindi naman daw sila nauuhaw. Pero sa totoo lang, sa pagtanda, bumababa ang abilidad ng katawan na makaramdam ng uhaw. Kaya kung hihintayin mong mauhaw ka bago uminom, baka huli na ang lahat. Subukan mong gawing routine ang pag-inom ng tubig. Sa paggising, 1 baso. Bago kumain, 1 pa. Sa tanghali at bago matulog, dagdagan mo lang ng konti at mararamdaman mong mas magaan ang pakiramdam mo. Kung ayaw mo ng plain na tubig, lagyan mo ng kaunting kalamansi o pipino. Basta tuloy-tuloy at hindi lang kung kailan mo maisipan. Isa pa sa mga madalas hindi napapansin ay ang sobrang pagkukuwento ng mga sakit. Lalo na kapag magkakasama ang mga seniors, minsan ang nagiging topic ay naoperahan, may iniinda, may bagong iniinom na gamot. At hindi natin napapansin, sa bawat kwento, paulit-ulit nating pinapaalala sa katawan natin ang kahinaan. Subukan mong baguhin ang tono ng usapan. Kapag tinanong ka kung anong iniinda mo, sabihin mong kaya pa naman, pinapalakas ko na lang ang katawan ko araw-araw.
Dahil kahit gaano kaliit ang sinasabi mong positibo, pinapakinggan ito ng utak mo. At yun ang pinapadala niya sa katawan mo. Sabi nga ng isang senior na nakilala ko sa Laguna, ang gamot niya araw-araw ay ngiti at kwento ng tagumpay. Mas madalas siyang ngumiti, mas madalas siyang makipagkwentuhan, at halos hindi siya nagpapagamot. Sabi niya, kung anong iniisip ko, yun ang nararamdaman ko. Kaya isipin mo anong klaseng usapan ang madalas mong sinasaliha. Nakakapagpalakas ba ito o nakakadagdag sa bigat sa dibdib mo? Ngayon, kung iniisip mong maliit lang ang mga gawin na ito, isipin mong muli. Dahil ang katawan natin ay parang sisidlan. Kapag araw-araw mong pinupuno ng tamang pagkain, galaw, pag-iwas sa stress, sapat na tubig, at positibong pananaw, hindi lang basta iwas sakit ang makukuha mo, kundi mas masaya at mas magaan na pamumuhay. At kung andito ka pa, ibig sabihin ay committed ka na talaga. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, subukan mong tanungin ang sarili mo. Kumain ba ako ng sapat? Nakagalaw ba ako kahit konti? Uminom ba ako ng sapat na tubig? Nagbigay ba ako ng oras para sa katahimikan? Naisip ko ba ang isang bagay na nagpapasaya sa akin? Kung ang sagot mo ay kahit 3 lang sa 5, malaki na ang naitulong mo sa katawan mo. At kung araw-araw mong gagawin ito, hindi lang 1 linggo, kundi buwan-buwan, taon-taon, lalakas at lalakas ang katawan mo. Kaya bago tayo tumungo sa huling bahagi, gusto kong iwan sa iyo ang 3 salitang pwede mong dalhin araw-araw. 3 paalala na maliit man pakinggan, malaki ang epekto sa katawan. I-comment mo ngayon ang salitang almusal tubig ginhawa bilang commitment mo na hindi mo nahahayaang mahulog ang katawan mo sa maliliit na pagkukulang. Sa part 6, ibubunyag ko ang panghuling mga teknik na pwede mong simulan kahit ngayong linggo. Simpleng hakbang pero malaking epekto sa pangmatagalang lakas at proteksyon ng katawan mo. At syempre matatapos tayo sa isang makapangyarihang mensahe para sa iyong buong pagkatao. Ngayong nasa huling bahagi na tayo ng video, gusto kong magsimula sa isang simpleng tanong. Sa lahat ng mga naranasan mo sa buhay, sa lahat ng taon na lumipas, sa lahat ng hirap na nalagpasan mo, hindi ba't nararapat lang na bigyan mo ang sarili mo ng mas mahaba, mas magaan, at mas masiglang buhay ngayon? Mga seniors, hindi pa huli ang lahat. Hindi kailangang laging may sakit. Hindi kailangang laging pagod, masakit ang kasukasuan, mahina ang katawan. Kaya natin itong baguhin. At hindi sa pamamagitan ng mamahaling gamot. Hindi sa hospital visits araw-araw, kundi sa mga natural at makataong paraan na pwedeng-pwede mong simulan kahit ngayong araw. Ngayong part 6, ibabahagi ko ang huling mga sikreto para hindi ka basta-basta kapitan ng sakit. At pagkatapos, may ihahanda akong mensahe na sana ay magsilbing gabay mo araw-araw habang lumalaban ka para sa mas malusog na katawan. Ang isa sa pinaka-epektibong natural na paraan na hindi ginagawa ng karamihan ay ang pagkakaroon ng tamang routine. O, routine. Boring pakinggan pero makapangyarihan. Ang katawan natin ay gustong may sinusundan. Gusto ng katawan ng pare-parehong oras ng kain, oras ng tulog, oras ng paggalaw. Kapag wala kang routine, nalilito ang sistema mo. Pwedeng maging dahilan ng pagsakit ng tiyan, pagtaas ng blood pressure, o bigla ang pagkahilo. Kaya simula bukas, subukan mong gumising sa parehong oras. Kumain ng almusal bago sumapit ang 9:00. Maglakad kahit 10 minuto bago tanghalian. Magpahinga sa hapon. Kumain ng hapunan bago mag 7:00. At maghanda sa pagtulog ng hindi hihigit sa 10:00 ng gabi. Sa loob lang ng 3 araw, makikita mo na ang epekto nito. Mas alerto ka, mas magaan ang katawan, at mas tahimik ang isip. Isa pa sa mga hindi napapansin pero napaka-epektibo ay ang paglapit sa kalikasan. Kung ikaw ay may bakuran, teras, o kahit simpleng upuan sa tabi ng halaman, gawin mong habit ang pag-upo rito tuwing umaga o hapon. Ang sariwang hangin, ang amoy ng lupa, ang tunog ng mga ibon. Lahat ito ay gamot. Natural na pangontra sa lungkot, sa stress at sa pagkakasakit. May kilala akong lola sa Bicol na araw-araw nagwawalis sa bakuran niya habang nakayapak sa damuhan. Ang sabi niya,
parang dinadala ng lupa ang pagod niya. At kahit wala siyang maintenance na gamot, malakas pa rin siya at hindi sakitin. Ang sikreto niya, araw-araw siyang humihinga ng hangin sa labas at nananalangin habang nagwawalis. Pangatlong dapat mong simulan ay ang pagbibigay ng oras para sa sarili. Madalas kasi, pati sa pagtanda, inuuna pa rin natin ang ibang tao. Anak, apo, kapitbahay, utang, alalahanin. Pero tanungin mo ang sarili mo, kailan ka huling naupo na wala kang ibang iniisip kundi ang sarili mong kapakanan? Kailangan mo rin ng oras na tahimik, oras na hindi mo kailangang magsalita, oras na hindi mo kailangang magpaliwanag, oras na ikaw lang at ang sarili mong damdamin. Sa oras na ito mo mararamdaman kung anong tunay mong nararamdaman. At sa oras na ito rin lalakas ang loob mo. Ang tahimik na isip ay mas matatag sa laban ng buhay. Pang-apat, at ito ang gusto kong idiin bago tayo matapos, iwasan ang pagsuko. Marami sa mga seniors ang nawawalan na ng gana. Sinasabi, matanda na ako, tapos na ang lakas ko, tanggap ko na. Pero, hindi mo kailangang tanggapin ang kahinaan. Hindi mo kailangang tanggapin ang madalas na pagkakasakit. Dahil bawat araw na binibigay sa iyo ay isang bagong pagkakataon para lumakas, huminga, at mamuhay muli. Kung dati ay isang beses ka lang lumalakad sa isang linggo, subukan mong gawin ito ng 2. Kung dati ay hindi ka kumakain ng prutas, subukan mong magdagdag ng 1 sa almusal. Kung dati ay hindi ka nagpapahinga sa hapon, subukan mong matulog kahit 30 minutos. Lahat ng ito ay maliit na hakbang, pero kapag pinagsama-sama mo araw-araw, ito ang bumubuo sa isang bagong katawang hindi basta-basta magkasakit. Ngayon kung iniisip mong mahirap ang mga ito, isipin mong muli ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Hindi ba't gusto mong makita ang apo mong graduate? Gusto mong makapamasyal pa sa probinsya? Gusto mong makasama pa ang mahal mo sa buhay? Gusto mong hindi maging pabigat, kundi inspirasyon? Alam kong hindi madali, pero hindi rin imposible. Ang bawat hakbang, bawat subo ng tamang pagkain, bawat pag-inom ng tubig, bawat tawa, bawat panalangin, lahat iyan ay panalo para sa katawan mo. Kaya sa pagtatapos ng ating video series gusto kong sabihin ito. Hindi hadlang ang edad para maging malusog. Hindi hadlang ang maliit na kita, ang simpleng bahay, o ang matagal ng sakit. Ang tunay na kalakasan ay nagsisimula sa desisyon. At kung pinili mong makinig hanggang dulo, pinili mong lumaban. Pinili mong alagaan ang sarili mo. At para dyan, saludo ako sa iyo. Mula ulo hanggang paa, ang katawan mo ay may kakayahang gumaling, tumibay at lumaban. At kung araw-araw mong aalagaan ito gamit ang mga natural na paraan na ibinahagi natin, hindi ka basta-basta kapitan ng sakit. Mas magiging masigla ka, mas masaya, at mas handa sa kahit anong hamon. Ngayon, huminga ka ng malalim. Pikitin mo ang mata mo kung gusto mo, at sabihin mo sa sarili mo, kaya ko ito. Kaya kong palakasin ang sarili ko. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Kung nakarating ka sa puntong ito, kasama kita sa misyon ng mas malusog na pagtanda. At gusto kong malaman mo, hindi mo ito kailangang gawin mag-isa. Nandito kami, ang komunidad ng seniors na lumalaban, nagmamahalan, at nagtutulungan. Kaya bago ka umalis, i-comment mo ang 3 salitang ito. Lakad lakas buhay. Iyan ang bitbitin mong paalala araw-araw. Dahil ang lakas ay hindi lang sa katawan, kundi sa desisyong lumaban para sa sarili mong kalusugan. Kung gusto mong mas marami pang videos na tulad nito, huwag kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-comment kung anong natutunan mo ngayong araw. Pwede mo rin itong ibahagi sa kaibigan o magulang mong gusto ring lumakas. Hanggang sa susunod, mga seniors, alagaan ang katawan, palakasin ang loob, at ipagpatuloy ang masayang pamumuhay.